Ang Blackwater Bossing nga ba ay ready na gumawa ng isang trade ulit dito sa TNT Tropang 5G. Sa ngayon kasi ang TNT ay gusto pa rin daw kumuha ng isa pang point guard para masiguro na magiging mas ready na sila para dito sa darating na bagong season kung saan mag-a-attempt sila ng isang Grand Slam. At mukhang ang interesado nga silang makuha ay itong si Cedric Barefield. Posible rin na baka itong si Dalf Panopio o kaya naman ang big man na si Christian David ang kukunin nitong TNT Tropang 5G. Kahit alin daw dyan ay pinagpipilian talaga nitong si Coach John Reyes para masiguro na maging formidable na talaga yung kanilang roster. Dahil mukhang ang iniisip na ngayon ng TNT ay masiguro na hindi na sila masisilatan nitong SMB o na kahit anong pa mang SMC team. Sa tatlong nabanggit, mukhang ang pinaka sabihin nating practical na kunin ngayon ng TNT ay itong si Christian David. Kasi dito sa point guard, inaasahan na si Gio Halalon, ang free agent na naglaro sa Northport dati, ay masasama na dito sa kanilang roster. So pag nandyan na si Halalon at bumalik si Jason Castro sa second conference, medyo puno na yung slot dito sa point guard ng TNT. Kaya mas nababagay nga siguro na si Christian David ang kunin nila. Dahil itong si Poy Eram buong season hindi maglalaro, so mas kinakailangan ngayon ng TNT ng isang big man, kaya pwede talaga itong si Christian David. Sigurado naman magiging maganda ang resulta niyan para dito sa TNT Tropang 5G dahil alam naman natin kung gaano kahusay na player itong si David at magiging bagay talaga siya dito sa estilo ng laro ng TNT, kaya hindi naman siguro yan magiging isa doon sa mga issues na kinakailangan pang problemahin ni Coach Joe Reyes. Kaya nga asahan natin na magiging maganda ang kalalabasan nito. Sa panig naman ng San Miguel Beer, mukhang pinag-aaralan daw nila kung bibigyan nila ng offer ang free agent na si Greg Slaughter para lumipat dito sa kanilang grupo. Kung inyong maaalala, ito si Greg Slaughter, inofferan daw dati yan ng San Miguel para lumipat dito sa Beermen pero tumanggi si Greg. Pero ngayong mukhang itong si Slaughter daw ay interesado na bumalik ulit sa PBA. Ang posible daw mangyari ay baka mag-offer muli ang SMB at ito'y tanggapin na ngayon ni Slaughter. Kung tatanggapin niya ni Greg Slaughter, aba malaking bagay yan dahil magkakaroon na sa wakas nitong Slaughter at Fajardo na tandem dito sa San Miguel. Alam naman natin na isa yan dito talaga sa mga patagal na pinapangarap ng mga fans ng Beermen, yung makita si Slaughter at si Fajardo na magkasama. Kung sakasakali nga na mag-offer itong San Miguel at tanggapin niya ni Greg, ito'y matutupad na. Kung sakasakong mangyan ay matuloy man, kinakailangan siyempre muna ma-acquire ng San Miguel yung rights dito kay Greg Slaughter. Tingin ko hindi naman yan magiging imposible dahil kinakailangan lamang talaga na itong San Miguel Beermen ay masiguro na si Greg ay masasama o ma-acquire nila. Pwede naman nilang i-trade si Andres Cahilig at isang second round draft pick para makuha yung rights dito kay Greg Slaughter at mukhang sasapat na yan para dito sa kanilang magiging transaksyon. Kung sakali at makuha ng San Miguel si Greg Slaughter, sigurado na magiging isa na sila sa pinaka literally malaking team sa PBA na meron kang 6'10 Fajardo at 7'10 na Greg Slaughter. Kaya ito ngayon yung mga nakikita natin na pwedeng gawin ng San Miguel Beermen bilang preparasyon para dito sa nalalapit na opening na ng PBA dahil sigurado gusto nila na makabawi talaga at maging defending champ at manalo ulit. Ang Barangay Ginebra naman daw ayon dito sa mga reports na lumalabas ay kabilang dito sa mga teams na gusto talagang mag-champion at ang kinukonsidera nila ngayon ay bigyan pa ng isang chance itong si Isaac Go. Dahil ito raw si Isaac Go, kahit na injury prone, binigyan pa ng isang chance ng Barangay Ginebra. Binigyan siya ng 1-year contract extension. So parang ito siguro yung simula nung last season para patunayan ni Go na siya deserving talaga para dito sa Ginebra. Hindi masyadong nakapaglaro si Go noong last time dahil nga doon sa kanyang injury. At hindi tuloy sayang, hindi nagamit ng Ginebra dahil kinailangan talaga nila si Go dahil nakulang sila sa mga big men. Kaya nga ngayon, 100% healthy na itong si Isaac ay gagamitin na talaga siya ni Coach Tim Cone. Asahan natin na ito mas magiging sa mga centers talaga niya kasama si Japet and of course si Troy Rosario. So mag-alternate sila sa position na yan para dito sa Ginebra.
Ang isa talaga sa mga strengths o lakas nitong si Isaac Go ay yung kanyang galing sa 3-point shooting. Kaya nga ito talaga ang inaabangan ngayon ng Barangay Ginebra para magamit nilang mabuti. Kasi syempre si Isaac Go yan ang gagamitin nila para ma-draw out ito si Junmar Fajardo. So yan talaga ang pinaplano ngayon ng Barangay Ginebra. Kung sakaling magawa ito ng Barangay Ginebra na ma-maximize yung lakas nitong si Isaac Go, masisiguro natin talaga na magiging isa na sila dito sa mga top teams dito sa PBA at alam din natin na isa na yan sa mga pwedeng gawa ng paraan talaga ng Ginebra pagdating dito sa pagbibigay ng sabihin na nating tulong para dun sa mga players nila na naghahanap talaga ng championship. Alam naman natin determinado si Coach Timco na yan ay gawa ng paraan. Kaya nga nasisiguro natin na yung pagkuha o yung paggamit kay Isaac Go magiging isa doon sa mga key aspects na gagawin ng Ginebra. At ang huli natin balita ngayon, itong Converge Fiber Xers ay binigyan na ng kontrata ang 48-year-old na si Rafi Rivis. Hindi pa tapos magdaro si Rivis, so maliwanag dito na talagang determinado siya na siguro magdaro hanggang siya ay 50 years old. Ito naman Converge, kaya kinuha to si Rivis dahil nakikita nila mahirap talaga ang isang kumuhanap ng big man dito sa PBA. So kung makukuha mo si Rafi Rivis na alam naman natin 6'8 yan, magagamit nila yan. At mabuti na rin na meron kang reserbang big man dahil hindi mo naman masasabi kung anong mangyayari. Wag naman sana, pero kung yung mga main starters ng Converge may magkaroon ng injury dyan na big man, at least meron kang Rafi Rivis na backup. So yan talaga importante dito para sa Converge Fiber Xers. Kung sasabihin mo nung iba, masyado na matanda si Rivis, alam naman ng Converge na matanda na nga to. Pero kinuha nila to para maging backup nila ng mga big man dahil ang hirap kapag nagkaroon ka ng injury doon sa center mo tapos wala ka nang makuha doon sa bench. Kaya nga sigurado na yan talaga ang pumasok sa isip ni Coach Delta Pineda kaya nila kinuha itong si Rafi Rivis. At pati na si Kobe Monhe, yung kanilang draft pick, ay binigyan din nila ng kontrata. So iyan talaga ang mukhang ginawang maganda ngayon ng Converge. Talagang finifill up pa na nila yung kanilang roster. Kaya nga hindi na ako magugulat kung meron pang mga ibang major moves na gagawin ng Converge. Sigurado, bukod dito sa pagkuha kay Rafi Rivis at sa pagpirma ng pagbigyan ng kontrata kay Kobe Monhe, ang inaasikaso talaga nila ngayon ay ito naman kay Mikey Williams na ang tagal-tagal na pinag-uusapan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Kaya nga masisiguro natin na bibigyan talaga ng pansin yan itong management ng Converge para masiguro na next time ay magiging mas okay na talaga yung kalalabasan nito at masisiguro ng Converge na si Mikey ay pipirma na ng kontrata at maglalaro na para sa Fiber Xers. Bago tayo magwakas ay batiin muna natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Domer, si Katsakino Dukusin, si Dalmacio de Guzman, si Enju, si Malyari Mascarinas, si Ireneo Salangsang at ang iba pa.